The prosecution and the defense clashed as House Prosecutor and Representative Laila De Lima delivered her opening statement outlining their case on the alleged misuse of confidential funds. The defense objected, arguing that her statement contains conclusions of law. May live report si Isaiah Mirafuentes mula din doon sa Senado. Isaiah, naging mainit ba ang pagtatalo? Yes, may pang-10 araw na nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina nga, sa pagsisimula pa lamang ng paglilitis ay bahagyang naging mainit ang ang talakayan sa impeachment court. Doon pa lang yan sa opening statement ni Congresswoman Laila De Lima. At natuloy nga rin ang pagsisimula ngayon ng presentation of evidence ng prosekusyon para sa Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagsisimula ng paglilitis ngayong araw, bahagyang naging mainit ang sitwasyon sa impeachment court. Sunod-sunod kasi ang naging paglabag ni House Prosecutor Laila De Lima habang sinasabi ang kanyang opening statement. Wala pa ang paglilitis pero tila may konklusyon na raw si De Lima. The evidence will show that she did. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Respondent. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima with all due respect. Matapos nito, inuutos ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na i-strike out of record ang sinabi ni Congresswoman De Lima na tila inalmahan ng defense team dahil kahit pa nawala sa records, narinig na ito ng taong bayan. Pumabor naman dito si De Lima sa utos ng Presiding Judge, subalit iginiit niya na marami siyang malalagpasan sa kanyang opening statement. Ngunit ayon kay Escudero, hayaan ang ebidensya ang magsalita, hindi ang prosekusyon. Pero tila hindi tinablan si De Lima ng babala ng Presiding Judge. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Same o objection, Your sumusuway sa Honor. pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Hindi na nga natapos si De Lima, tinawag na lang ang unang testigo ng prosekusyon na si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino. May nitong mga nakarang araw nga lumabas yung ilang mga ulat na may motion raw ang prosekusyon para mabago yung sequence of presentation of evidence sa impeachment court. Sa kasulukuyan niya kasi ang nasa rules of impeachment ay kailangan munang matapos ng prosekusyon ang lahat ng articles of impeachment sa pagpresenta nila ng testigo at ebidensya bago magkaroon ng counter evidence ang depensa. Subalit may kanina nilinaw mismo ng prosekusyon na hindi sila ang nag-request nito, subalit ang mismong presiding judge na si Senator Chis Escudero at si Senate President Win Gatchalian raw ang nagrekomenda nito sa parehong prosekusyon at depensa. At kanina nga hindi na ito pinaboran ng impeachment court at bumalik na lang sila sa original na sequence ng presentation of evidence. Isaiah, ano naman ang naging reaksyon ni Representative Laila De Lima dahil sa nangyari? May hanggang sa mga oras na ito, wala pang binibigay na reaksyon si Laila De Lima sa mga media kaugnay nga sa pagpipigil sa kanya ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na ituloy ang kanyang opening statement. Subalit kanina, ayon mismo kay Attorney Benjamin Tolosa Jr. na isa sa mga House Trial spokesperson, nire-respeto ng prosekusyon ang pagpipigil ni Escudero kay De Lima na tapusin ang kanyang opening statement. Pinaliwanag rin nila, Mike, kung bakit yun nangyari. Ang sabi ni Tolosa, ang pag-aakala raw nila, May, ay maaari silang magsabi
ng kahit anong impormasyon o pahayag sa kanilang opening statement dahil may pagkakataon naman raw ang depensa na kontrahin o basagin yung mga pahayag. Subalit nga kanina, sinabi ni Senator Escudero na hindi ganon ang rules of impeachment at ayon kay Tolosa, susundin na lang daw nila ito. May. Isaiah, ano naman ang reaksyon ng prosekusyon kaugnay sa hindi pagpabor ng impeachment court sa pagbabago ng sequence ng presentation of evidence? May ang sinasabi sa atin ng prosekusyon kung bakit pumabor din sila dun sa nare-recommenda ni Senator Escudero at ni Senate President Gatchalian dahil nga posibleng maging paraan daw yung pagbabago ng sequence para mapabilis yung paglilitis. Pero ayon mismo kay Attorney Tolosa, rerespetuhin nila kung hindi man ito payagan dahil para sa kanila may binanggit din kanina ni Attorney Lorna Capuna na magbago-bago man ang sequence daw ng paglilitis ay handa sila at naniniwala sila na matitibay ang kanilang mga ebidensya laban kay VP Sara. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado.